everything that happened to you is your fault. If iniwan ka ng babae or pinagpalit ka ng babae sa ibang lalaki, it's only because you've become a weaker man. Hello, welcome to Bro House Podcast. Kasama ko ngayon si Eric Paulo. Eric Paulo, magpakilala ka naman. Yo, rap sa inyo. Kumusta sa inyong lahat? This is Eric Paulo Hersali, ang pilosopong Makata. Nagbabalik kami ni Almighty Bro dito sa aming podcast. Matagal-tagal din, 1 year din yun. 1 year din. Pero sa totoo lang guys, kung mapapansin nyo, we're in different places. Okay? Ako nandito ko sa Marikina. Si Eric is nasaan ka ba, bro? Nasa Mindanao ako kasi NPA ako, no permanent address. Pero that's the good thing about it. With the technology now, kaya na namin magawa na we can do podcast, high quality pa din, and we're still delivering the message. Okay? So, bro, ano ba yung topic natin for today's podcast? Di ko alam eh. Bigla ka kasing tumawag kaninang umaga tapos sinabi mo sa akin, bro, podcast tayo. Ganun kasi tayo ka-spontaneous with regards to creating contents, no? So, siguro our topic for today is since magta-2025 na rin, how to become a better man for 2025. How can you define a better man? Or let's just say yung gas-gas na term, high value man. Gusto ko yun, no? Parang gusto mo nang gumraduate dun sa terminology or cliche na terminology, no, na high value man. How to become a better man? Subjective siya eh. Kung ano ka last year o nung mga nakaraang taon, depende kasi sa kalidad ng pagkalalaki natin, di ba? Malay mo sa ganitong stage ko, pagtingin ng ibang lalaki sa akin, I'm a better man already. Pero para sa akin, hindi pa pala. Ikaw muna mauna. Gusto ko marinig sa yan. Kasi ikaw nag-open ng topic eh. Gusto ko. Okay. Actually, it's really subjective din para sa akin. No? If you look in the mirror and you see a different person na, I think that's you being a better man. For example, dati, lagi ka lang natutulog or lagi kang tambay sa kanto, tapos like after 5 years, ganun pa rin ang ginagawa mo, ibig sabihin, hindi ka nag-improve. You're not getting better. Kahit sabihin natin na you're not there yet, as long as you're improving. Kaya nga meron tayong yearly, di ba? Na parang nag-change yung year. At least meron tayong gauge kung ano na ba yung na-reach mo by that year. So yung sinabi mo kanina, bro, sa tuwing tinitingnan mo yung sarili mo sa harap ng salamin, hindi lang yung literally na physical appearance nag-improve sa'yo. Kumbaga self-reflection din yun. Self-reflection, diba? As like, who are you now? So, pero kung ako, i-define ko yung sarili ko, naka-base kasi din ako dun sa, on how Jesus Christ was. Yung sinabi dun sa Bible, I just forgot the verse. Sabi dun, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So, yun lang yung sa akin. Yun yung parang pinaka, nasasabi ko, you're at the peak pag na-achieve mo yung ganong klaseng status. So, ano ibig sabihin na parang sinabi? Wisdom. Are you equipped with knowledge, equipped with wisdom? Number 2, and stature. Diba? When you look in the mirror, gusto mo ba yung nakikita mo? Are you confident enough na parang pagharap mo sa salamin, masasabi mo, ang pogi ng lalaking to. And in favor with God and men. In favor with God, ibig sabihin, are you spiritually inclined? Are you in line with the Creator? Alam ko, meron tayong mga different religion, pero dun ko na-realize na spiritually, kailangan din natin yun. Kasi it feeds our soul. It feeds us na kung ubos ka na sa mga nangyayari sa buhay mo, yung soul mo mapupuno, it's because you're getting power dun sa source, which is yung Holy Spirit. Yung in men naman dun, marami ka bang kaibigan? How's your communication skills? By balancing these 4 aspects of life, I think yun yung pinaka-aim mo paano ka maging better man. And also, dagdag ko lang dun yung financial. Kasi dun din magsisimula yung problem mo. Like for example, wala kang pangkain sa sarili mo or wala kang pang sweldo sa mga tao mo. Siyempre, problematic din yun. Maapektuhan din yung mentality mo. Maapektuhan yung pagsimba mo. Maapektuhan yung physicality mo. Kasi you're thinking of other problems. Pagka nagka-aberya ang utak, bro, apektado buong sistema. Apektado. Kaya ngayon sinasabi nila na what you do in one thing, you do in everything. So lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo dyan sa situation na yan, ganun din ang ginagawa mo sa iba. Ganda nun, bro. Tangina, ang dami nun. Ang hirap i-digest sa utak ko nun, bro. Pero surprise ako sa'yo, bro, kasi para bang mas nag-focus ka dun sa spiritual side. Yun kasi yung parang kulang ko din lately, bro, eh. Natingin ko parang kulang ako sa pagbalik loob sa may kapal eh. There's this one thing na
para bang kulang sa pagkatao ko na hindi ko alam. Tingin ko yun, yung spiritual aspect. Pero ito bro, sa akin naman, kilala mo naman ako bro, di ba? Madalas akong mag-oo sa mga bagay-bagay, pero hindi ko nababalanse yung commitment. So natutunan ko lately, one step at a time, dapat pag-igihan ko pa this coming 2025 at dapat i-apply din ng mga katulad nating mga lalaki. Mas bubuti ang buhay mo kapag natutunan mong umako sa mga pagkakamali mo at tigilan mo ang paninisi sa ibang tao. Yun. Kasi last year, bro, ganun ako eh. Tangina talaga nitong taong to. Kaya nagkandeleche-leche ang buhay ko dahil sa putang inang tao na to. Pero, na-realize ko lately, kasalanan ko noon pala eh. Halimbawa, dun sa babaeng yun, kilala mo kung sino to. Kaya ako paulit-ulit na ginago ng babaeng yun. Kasi paulit-ulit din ako nagpatawad. So, naging kampante. Lately, na-scam ako. Bakit ako na-scam? Kasi ang bilis kong nagtiwala. Pag may pinupurso kang babae, alam mo nun wala kang tsansa, pero pilit mo pa rin pinupurso. Tapos pag binasted ka, sisiraan mo yung babae, ibiblame mo sa kanya, tangina, hindi niya nakikita yung worth ko. Mga ganun-ganun na linyahan natin mga lalaki, di ba? Pero, at the back of our mind, alam naman natin na mali natin. Na wala ka naman talagang tsansa sa babaeng yun, bakit mo pa pinupursu? So, next year, mas pagbubutihan ko pa o mas pag-iigihan ko pa na umako sa mga sarili kong mali. Yung pinaka-common na term dyan is accountability, di ba? Ayoko naman isi ng ibang tao kasi wala naman akong control sa buhay nila. Ang may control lang ako ay yung reaction ko sa kung ano mang gagawin nila. True. You can't control other people. You can't even control how they move, how they act towards that. The only thing you can control is your own emotion. Kaya para sa akin, nasasabi ko, everything na nangyayari sa buhay mo is kasalanan mo. Merong mga tao, when they fail in life, no? Ang ginagawa nila, lumalapit sila dun sa kapamilya nila. Pag hiningan nilang tulong, tapos hindi sila tinutulungan, magagalit sila. Di ba? Nagagalit sila like, grabe naman to si lumaki na ang ulo, hindi na tumutulong. Hindi na tinutulungan yung kapatid niya. Tumabalang pitaka, hindi na tumutulong. Yumaman lang, hindi na tumutulong. Pero in the first place, hindi kanya obligasyon. Isipin mo, nagsimula naman tayo sa pagiging baby. Yun yung starting point natin. Kung ikaw hindi ka grow as a person, wag mong sisihin yung ibang tao, yung kapamilya mo na hindi ka pinautang. Kasi kasalanan mo yan, bakit ka nagkautang? There's a fine line between tulong and rescue. Ang ginagawa nila, gusto nila, i-rescue mo ako sa utang ko. For example, katulad yan, may gustong humingi ng tulong sa akin kasi gustong umutang ng around 30,000, parang gano'n. Kasi may problema daw siya. So, gusto niya umutang ng... Magkano bro? Magkano? 30,000. Tapos, sabi ko, I'm sorry, hindi ko kita matutulungan dyan eh. Gusto mo, may work ako na offer sa'yo, tapos bayaran kita sa work mo. Hindi siya pumayag. Ano pala ang gusto mo? Ano bang work yan? Baka kasi Ha? Baka kasi ibang work yan, bro. Hindi, gusto ko siya, may work ako. Joke lang. Gusto ko siya maging editor, maging writer. In-offer ko like, okay, maging edit ka sa akin, tapos babayaran kita sa natrabaho mo. Alam mo, agreed ako dun sa sinabi mo, bro. Na-realize ko rin to na minsan ang pinaka-epektibo na tulong na maibibigay mo sa isang tao ay huwag silang tulungan. Kasi the more na paulit-ulit mo silang tinutulungan, whenever they fail, nagiging dependent sila sa'yo. And which is ganun din ako eh. Pag nagkamali ako, to the rescue agad yung mga ate ko. Kaya ngayon, pag may problema ako, connected pa rin to Kasi syempre, pag nag-man up ka, bro, tanda ko na, kapal na ng bulbul ko. Hihingi pa ako ng tulong sa mga ate ko. So dapat ganun din. Hindi yung toxic mentality, pero dapat ganun. Kapag paulit-ulit kang tinulungan ng isang tao, magiging dependent ka sa kanila. At kapag tinanggihan mo yung mga putang inang yan, ikaw pa magiging masama. Yung isa ko pa din natutunan, no? Everything that happened to you is your fault. If iniwan ka ng babae or pinagpalit ka ng babae sa ibang lalaki, it's only because you're a weaker man. Kasi madalas din nating sinasabi, bro, tangina, mas gwapo pa ako sa gagong tayo, mas may pera pa ako eh. Oo, like nasasaktan tayo. It's because like, tinamaan ng ego, bakit mo ako pinagpalitan? Sugar comfort yung sarili, no? Pero nandyan pa rin yung victim mentality na parang, bakit mo ako pinalitan? Dapat hindi mo ginawa yan. Pero you have to realize, ano ba yung mga pagkukulang mo? Inisip mo lang kasi, yung kasalanan ng isa, ang sarili mo hindi mo na nakikita. Naka-cover na kasi, hindi ka tumingin sa salamin, ano ba yung pagkukulang ko? So, dito ngayon, na-realize ko, kaya ako iniwan, kaya umalis yung mga taong ito sa akin, it's because I've become weaker. Agree ako dun sa'yo, bro. Kasi,
Ano nga sabi mo yung because I'm a weaker man? Tama? If iniwan ka ng babae or pinagpalit ka ng babae sa iba, it's only because you've become a weaker man. Somehow nag-agree ako dun. Karamihan sa mga lalaki din kasi bro, ako I've been there. Kapag niloko ka, ikaw pa yung naghahabol sa tao. Kasi para ba nasaktan yung pride mo? Tangina, pinagpalit mo ako So papatunayan ko na mas better pa ako dyan. And the fact pala, or the more na hinahabol mo yung babae, you're not strong enough to leave the table. Kahit wala nang respect na sineserve dyan sa table na yan. So nagiging weak ka sa paningin niya. So somehow, nag-agree ako dun sa sinabi mo. It makes sense. Ang stronger man kasi, after na nangyari yan, he's gonna think of another way kung paano to survive o paano i-uplift pa yung sarili niya kahit may negative na nangyari. Kasi kung nag-rely ka pa dun, sa bagay na yun, ibig sabihin, yung spirit mo, it's not that strong. Most of the time, we're just driven by our own emotion instead na logic yung pagganahin natin. Lalo na pag nasaktan tayo. Talagang nangingibabaw yun. Let's move forward, no? What's our next question? Ikaw naman magtanong. Almighty bro, sino ba yung content creator na pangarap mong ma-meet? Either lalaki or babae. Ma-meet as what? Ma-meet in personal. Na ano lang, like, for hi, hello, ganun? Like makasama mo sa isang table, sa isang party. Ako siguro, hindi ko pa kasi kilala yung mga iba. Hindi ko rin kasi nahalubilo pa yung mga iba. Siguro para sa akin, ang gusto ko lang ma-meet is ikaw. Para sa para sa akin kasi. Nag-meet na tayo sa personal eh. Kaya nga, malayo kasi tayo ngayon. Magkatabi nga tayo dati matulog eh. When I think about these things, no, what will I gain if I meet somebody? Or what will I gain if ma-meet ko yung artista na yan? Meron bang growth sa aking career? Magkakapera ba ako dyan? What will happen? So, ganun na kasi yung mentality ko ngayon eh. Why would I meet artista? Bakit ko imi-meet si Ivana Alawi? For what? Parang mga ganun ba? Ganun na kasi yung mga pumapasok sa isip ko. Shoutout Ivana Alawi, shoutout. Ganun na kasi yung pumapasok sa isip ko. Anong magigain ko? Pag ma-meet ko, hi Ivana, kamusta? Yun lang. After that, anong mangyayari? Nothing. Okay? Yep. So, realistically, mas gusto kitang ma-meet na mas magsama tayo kasi alam ko, we can build things together. Okay. So, nakadepende sa kung sinong content creator or vlogger yung mamimit mo na alam mong may common ground kayo na magkakasundo kayo na may iaambag pa siya sa karir mo. Tama ba, Almighty bro? Oo. Kasi like, meeting people for the sake of meeting them is not profitable in your career. Parang wala din. So, ikaw naman, sino yung gusto mong ma-meet na content creator in person? Actually bro, may babaeng content creator na gustong gusto ko ma-meet dati. Kaso nga lang, nung December, nung pag-uwi ko sa Cebu, nagka-followhan kasi kami sa isa't isa sa Instagram. Na-meet ko. Yung mga ano niya kasi, yung mga content niya kasi sa TikTok, mga, alam mo na, mga thirst trap. Natural, bilang lalaki, di ba? Kaso nga lang bro, nung na-meet ko in person, bobo pala. Habang tumatagal yung pag-uusap namin, 2 hours yun eh. Actually, gusto niya mag-sine kami. Ako kasi that time, alam mo naman, bagong ano pa lang kami nun, parang 2 months ata kaming hiwalay nung ex ko. Habang siya meron na. Ako, binibigyan ko lang ng chance yung babae. Alam mo naman yung mga nangyayari sa sinihan, di ba? Mga first date. Ako, gusto kong getting to know each other muna bago tayo doon. Ganun sana. Biglang nag-topic about politics. Hindi ako nag-open up. So yun, ako naman, sineset aside ko naman yung biases ko, bro. Or yung prejudices ko. Wala akong pakialam kung sino yung sinusuportahan ng politiko as long as you can defend your insight. Mga basihan, mga alam mo yan, fake news. Doon ko rin na-realize, bro, na minsan pala mas okay na yung iniidolo or hinahangaan ng mga tao sa internet ay hindi mo ma-meet. Kasi pag na-meet mo sila sa personal, madidismaya ka lang. Minsan kasi pag may iniidolo tayo, kumbaga nilalagay natin sila sa isang box na perpekto sila. Pero pag na-meet mo pala sila in person, madidisappoint ka lang. May mga kilala nga akong ibang ano ko pa dati na na-meet ko dito sa Mindanao. Bisaya yon. Yung mga topic niya is about wag mambabae pero nag-hangout kami, tangina, may kasama sa bar. Second realization ko rin kapag nakipag-meet up ka sa isang babae or pumunta ka sa isang date, kasi date yun eh, iwasan mong mag-topic about politics. Pwede yan, mga third date siguro, fourth date. Kasi naniniwala ako dun sa sinasabi nilang first impression last bro eh. Sayang yung moment, yung ibang aspect mo na magkakasundo sana kayo. Bigla kayo nag-clash, first meet pa lang, first date. About politics. So, ayaw mo na makipag-meet, next date. So,
deal breaker yun para sa iba, ganun. So hindi ko na lang papangalanan yung babae na yun. Eto naman, kasi gusto ko meron tayong move kung ano ba yung dapat gawin ng mga audience natin, lalo na sa sarili natin, on how to build yourself to become a better man sa 2025. Okay? So ano yung mga actionable steps na pwede nating gawin starting 2025? Para sa'yo, ano yun? In terms of physicality, kasi ako, sa totoo lang, to be honest, tumaba talaga din ako eh. After my breakup with my previous ex, sobrang depressed ako and then sobrang lumaki. Yun ba yung sa Jensen? Let's not Yan drop names. Name drop? Name drops. Basta yeah, yun, yeah. yung wala na kami, Saksi bro. Saksi ako doon. So yun, ang nangyari, lumaki ako. Tinanong ko yung coach ko na si DM Shop, no? Paano ba magsimula na may pagbabago when it comes to physicality? If the person you see in the mirror is not the person you want to become anymore. Oh, paano ba yun? Yan yung tanong ko sa kanya. Kasi ang nangyari sa kanya, backstory lang, he was a 250 pounds. Sobrang laki niya. He's a very big guy. Sobrang taba. And nagkaroon siya ng grabe naman yung sobrang taba. Hindi ba tayo makancel niyan? It's okay. Description yun, hindi yung discrimination. Yes, it's reality of life that people is naging mataba. I consider myself as fat. Which is tayo mga lalaki, sanay tayo sa mga ganyan. Sanay tayo sa mga ganyan. Pag sa babae, kasi medyo sensitive sila sa mga ganyang terminology. Sa atin, wala yan. Ang sabi niya sa akin, the first step para dun sa gusto mong mangyari is to have a visual representation kung ano ba talaga yung gusto mo. Sabi niya, meditate on your self-image na gusto mong maging and really brainwash yourself of becoming that person in mind, body, and soul. What? Sabi ko, what the fuck? Ano yung pinagsasabi nito? Puro i-brainwash mo yung sarili mo? Like, ang galing ng parang tawag nito, mentality na binibigay niya sa akin. Tapos, sabi niya, also, sa meditation mo, imagine your current self fading away with all the emotion and attachment until it transform you to your ideal self-image and attach a new emotion around it. Oh. So ako, gumawa din ako. Pakita ko sa'yo. Ito, i-send ko sa'yo. So, gumamit ako ng AI, tapos gumawa ako ng visual representation of myself. 'Di ba? Ganyan ang aking dyan. Pero yung ganitong katawan, bro, na-achieve mo na to eh. Last 2020, 'di ba? Yung pinakita mo sa aking video. Oo, na-achieve ko na yon, pero payat kasi ako doon. Ito yung parang perfect body para sa akin yun. This is the visual representation na gusto kong ma-achieve sa 2025. I meditated on this na nakikita mo, this is not me anymore. Ito na yun ako. Ito na yung parang delusion ko sa sarili ko na, okay, this person should fade away. Kasi ito na yung magiging truth ko by next year. So ngayon, ang result, in just a day after ko mag-meditate, nabawasan ako ng at least a kilo. Very life-changing. Sobrang nagustuhan ko yung sinabi mo, yung vision. Importanteng may vision ka sa kung ano ka this coming, in this specific time or year. I-drawing mo, tapos ilagay mo dyan sa kisame mo or gilid mo para pagkagising mo, para always ma-remind ka na ito yung goal mo or vision mo sa sarili mo. Which is sobrang ganda nun. Yun yung nakalimutan ko pala, bro. Mm-hmm. Kasi minsan nakakaligtaan natin yung goal natin eh. Kumbaga, ang dami nating palikuli kung dinadaanan, hindi natin alam yung specific na location or destination na mapuntahan natin. Ang nangyayari kasi when it comes to achieving goals, minsan kasi mas nauuna yung parang survival mode mo eh. Kasi for example, sabihin natin kakagraduate mo lang ng college, pagkatapos siyempre ang gusto mo, ang goal mo, maging top doctor in the Philippines. Pero naunahan ka ng ng bills. I have to help my parents. I have to paaral may mga kapatid. Parang nawala na muna yung sa isip mo yung pagiging doktor. Once mo, nag-apply ka sa quick work, which is minsan ang ginagawa ng iba, nagtatrabaho sila sa call center. Hanggang sa nafu-fulfill na nila yung survival mode. Okay, napapaaral ko na yung kapatid ko. Okay, yung nanay ko napagaling ko na. And then, yung pangarap na ngayon is na-fade away na. The sad reality na nangyayari talaga sa mga tao. Alam mo, I've been there, bro. Buti na lang na open up mo ulit yan ngayon sa akin. Kasi way back, bago ako nag-call center agent, gustong-gusto ko talaga kasi dati, bro, na sumikat bilang rapper. Hindi pa ako content creator nun, bro.
Sabi sa akin nung bayaw ko, alam mo Eric, gustong-gusto mo palang maging rapper. Ano yung mga kailangan mo equipments? Siyempre, paano ka mapapakinggan ng mga tao kung wala kang mic? Kailangan ko ng mic. Kapag naka-record kasi ako, sobrang mahal eh. So, yun yung wants ko talaga na maging sikat na rapper. Pero bago mo ma-achieve yung bagay na yon, bago mo mabili yung mga equipments na yon para mapunta ka dun sa goal mo, sa want mo, kailangan mo muna isakripisyo yung want mo at gawin yung needs. Una, hustle ka muna. But the sad thing is, hindi lahat kasi ng tao, bro, ay privilege. Kagaya natin na may talent tayo. In just a short period of time, makukuha agad natin yung wants natin. Yung iba kasi talaga, talagang stuck sa matrix, di ba? Na, alam mo yun, ginawa kang investment ng pamilya mo, ang dami mong responsibility, dami mong bubuhayin pagkatapos mong gumraduate. Well, realistically speaking, yun muna yung pagdadaanan mo. Pero, dapat hindi ka ma-stuck dun sa matrix na yun na parang makakalis ka pa rin to achieve your kung ano yung pangarap mo talaga. Huwag kang gumaya dun sa kaibigan ko. May kaibigan kasi ako parang, yun nga, pangarap niya din talaga maging rapper. So, syempre, wala siyang pera. Ang ginawa niya, naghanap siya ng trabaho. Tapos, nung paghanap siya ng trabaho, nakahanap siya ng trabaho sa factory ng paggawaan ng candy. So, pagpasok niya doon, so, naging rapper na lang din siya. Kasi, nag-rap na lang siya ng candy. Tanginang yan. Akala ko seryoso na. Seryoso ba yan? At least rapper pa rin, di ba? Oo, rapper ulit. Sa ibang paraan nga lang. Let's go back to the topic, no? For you, Eric, ano yung steps natin na pwedeng gawin to become a better man? Para sa akin, unang-una sa lahat, clearing eh. Bagong taon, syempre, bagong buhay, ika nga nila, di ba? Napakahalaga ng clearing, physically and mentally. Physically, ay yung mga taong toxic sa buhay mo sa taon na to, 2024. So, dapat, January, not necessarily na i-cut off mo yung mga tao na yon o i-totally burn mo yung bridge nyo. Clearing lang. Alam mo kung sino yung mga taong toxic sa paligid mo this year. So, iwasan mo yun. Huwag ka nang sumama sa kanila. Or refrain mo lang yung sarili mo. For context, Yep, yung sinasabi na never burn bridges, ibig sabihin nun, Kumbaga, i-ghost mo, hindi ka na magpaparamdam, i-block mo. yung parang ginagawa mo sa ex mo, gano'n lang, burning bridges. Yan yung isa sa mga natutunan ko kay Sed. Sabi niya, never burn bridges. At some point, pag kailanganin mo sila, malalapitan mo pa rin sila. Mentally naman, is meditation. Sobrang doon bro. Ikaw mismo, living testimony ka kung gaano ka halaga ng meditation. So pangalawa naman, yung sinabi mo bro, sobrang agree ako doon. Kailangan mong mag-visualize kung ano yung gusto mong ma-achieve bago matapos ang 2025. Yun lang para sa akin bro. Actually, Isa o dalawa lang. agree ako dun sa clearing na sinasabi mo, bro. Kaya nga ako, actually, I already cleared, no, yung parang feeling ko magiging hinder sa akin sa 2025, okay? The first thing that I did, yun nga, nagpa-opera ako kasi may matagal na akong iniinda talaga hernia. I joined tournaments kasi with Jiu-Jitsu and I'm excelling on that, no? Parang naging champion din ako sa Jiu-Jitsu. Nagiging na siya, hadlang na siya kasi sumasakit siya. Ang next ko naman na clearing is yung sa mga sa trabaho. Yung So, context bro is, tawag na ito, may cleaner ka na mga empleyado mo. Kasi para bang imbes na maging asset sila, nagiging liability na tuloy. Ganun ba? Parang ganon. And if ang goal ko is to parang for growth talaga by 2025, kailangan ko mag-focus dun sa mga tao na kayang sumabay dun sa growth ko. So after that, ang next kong clearing is yung sa mga ating mga chikading. Mga e-ababs. Ano ba yan? Mga e-ababs. Si mga e-ababs mo this year bro, wala na yan this 2025. Kawawa naman yung mga e-ababs mo. Hindi naman. Pero exit naman siya na hindi siya masakit. Okay? Sinabi ko Mutual naman yung decision niyo. Mutual yung decision. Kasi for the past relationships ko, lagi kong mas pinipili yung babae and pag nag-fail, kawawa ako. Which is ako bro, kung ka dyan, ikaw mismo alam mong ganyan na ganyan ako eh. Oo. Hindi, ganyan kasi Diba? tayo. Kasi grabe tayong magmahal, bro. Yan yung common denominator ni Eric Paulo tsaka Almighty bro. Romantiko. Minsan nakakalimutan yung career. Inuuna yung pagmamahal. Which is ngayon, natututo na kami. Kaya ako, when choosing between love and career, for now I'll choose career. Okay lang yan na piliin mo yung magjowa-jowa kung nasa
teenage life ka pa lang or early 20s. Reminder din to sa mga lalaki. Kasi maraming mga lalaki bro, kahit nasa 40s na, may pamilya na, hindi pa rin naiiwanan yung ganyang bisyo, yung pambababae, di ba? Tumandang paurong, imbis Oo. pa sulong. And then, sa totoo lang, mas better kasi na parang mabuild mo muna yung sarili mo bago ka mag-focus doon sa relationship. Kasi, kung kayo naman talaga ng babae na yun, yung panahon ng magsasabi. Kasi sa totoo lang, kung bata ka pa, tapos yun parang gusto mo na talaga, papakasalin ko ng babae ito kasi sobrang mahal ko to. In the end, Ganyan na ganyan magsisisi tayo ka. dati, Oo, no? ganyan na ganyan. And hindi kami nakinig sa mga advices na, wag ganyan. Di ba? Ikaw hindi ka rin nakinig sa mga advices eh. So now, yung sinabi ko sa isa sa mga I choose me. Kumbaga bro, magmi-meet lang tayo in the future. Sa pagpili ko sa sarili ko ay pinipili kita. Something ganon. Wow! Ang ganda ng mga sinasabi mo, bro. Sa pagpili ko sa sarili ko, pinipili kita. Eto, bro, speaking of clearing, no? Eto naman, parang nabigla lang pumasok sa isip ko. Ano ba yung mga way mo, para maturo din natin sa ating mga audience, no? Ano yung mga way mo on how to exit a relationship or something na a fling pag ayaw mo na sa babae? Like for example, like gusto mo naman din talaga siya, tapos nung may nangyari sa inyo, nagkaroon ka ng post-nut clarity na hindi mo pala talaga siya gusto. Paano ka i-exit sa mga ganon? Saglit lang bro, i-digest ko muna. Kasi parang hindi ko pa na tawag na ito bro, hindi ko pa na-experience. Mahirap kasing magsalita kapag hindi mo na-experience eh. Isipin ko na lang i-recall ko lang konti. Ang bait mo naman. Hindi, i-recall ko lang konti kung may nakaganon ba ako. Gusto mo ba mag-share muna ako? Ako muna. Sige, ikaw muna. Isa sa mga pinakagusto ng babae is communication. Para sa mga babaeng nanonood, this is to let you know how to guard yourself sa mga ganong klaseng manipulation. Baka sabihin niyo masama akong tao. Anyway, let's go back. So para sa akin, ang una kong ginagawa, one of the most important thing na gusto ng babae is communication. Ganon talaga. So, sometimes, pag hindi ka nag-communicate, mas nai-inlove sila sa'yo ngayon. So, dun ka habulin ng babae. So, one thing na ginagawa ko, i-reverse psychology ko siya. Punuan mo ng communication. Communication, over communication. Tawagan mo ng tawagan every day. Makwentuhan mo ng kwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa siya na lang yung sumuko. So kumbaga, nagiging annoying ka dun sa babae. Oo, ganun yung nangyayari. Yan yung isa sa mga manipulative tactics na na-experience ko before. So ano ba yung effective way na umexit ka kapag nawalan ka ng gana sa isang babae na hindi naman kayo, pero nagkatikiman kayo, tama ba? Pwedeng hindi rin kayo nagkatikiman, pero parang nagka-clarity ka lang sa sarili mo na parang, hindi ko pala talaga gusto yung taong to. Ako bro, to be honest kasi, hindi ko pa naranasan yan. Pero kapag napunta ako sa ganyang sitwasyon, naranasan ko kasing ako yung ginanyan eh. Iniwanan akong nakalambitin. Di ko alam kung saan ako nagkulang. Alam ko yung pakiramdam, kaya hindi ko gagawin sa iba. Magre-reach out ako sa kanya na, halimbawa ikaw, si Mika Lim. Bini Mika. Sorry na. Kapal naman mukha ni Eric, si Bini Mika pa talaga. I-role play natin, bro. For example, ako si Bini Mika. Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako gusto. Eric, ba't parang nararamdaman ko na you're not into me? Ako kasi bro, being a 27 years old. Si Bini Mika nga ako eh. Hindi nga ako si bro. Oh, sige. Pasensya na. Ako muna. Role play. Oh, sige. Imaginein ko na lang na ikaw si Bini Mika. Eric, I think, anong nangyayari? Meron bang something? Ba't hindi ka na, nafe-feel ko na, you're not into me anymore? Alam mo, Mika, parang nag-spoken word poetry. Let's go! Ayop. Sige. Ulit. Alam mo, Mika, unang beses kitang nakilala o nakita, nakarhyme pa. Ulit bro, sorry. Sige lang, okay na yun, raw yun. Sobrang nabighani talaga ako sa ganda mo, talent mo. And siguro yung mali ko is that nilagay kita sa isang box na ideal ko na babae. And as time goes by, Mika, na mas lalo kitang nakikilala, na-realize ko na napakarami palang bagay na hindi tayo tugma. Estado ng buhay. Pangarap mo, pangarap ko. Pananaw mo sa ganitong bagay. Pananaw mo sa politika. Relihiyon mo, relihiyon ko. Ang daming bagay pala hindi tayo tugma. And ayokong mag-aksaya ng oras. I don't want to waste our precious time. Kasi tumatanda na tayo. I'm sorry to tell you, pero nawawala na ako ng gana sa'yo. So gusto ko lang sabihin sa'yo na stop na tayo.
I'm sorry, Mika. It's not you, it's me. Okay, ako Cliche masyado yung ender, no? Sige, ako naman. Kunyari ikaw, sabihin natin ikaw si Bini Maloy. Ikaw naman si Bini Maloy, okay. Hindi ako si Eric, bro, ha? Ako si Maloy. Go. Okay. Ikaw naman na magsalita. Almighty, bro. Go. Para akong pusa. Almighty, pakiramdam ko, hindi ka na nagpaparamdam sa akin lately. Yung pakikitungo mo sa akin ngayon, hindi na tulad ng dati. May nagawa ba akong mali? May nahanap ka bang iba? May kinakausap ka na bang iba? Kaya nalalamig ka sa akin? Please, sagutin mo ako, Almighty. Alam mo, Maloy my loves. Ganun ba yan? Okay. Alam mo, sa totoo lang, mahal pa rin naman kita. Pero I'm at the point of my life na nandun na ako sa aking pangarap eh. On the way na ako para ma-achieve yung pinapangarap ko sa buhay ko. And I think, kung itutuloy natin tong ganito, dadating ulit ako sa point na I have to choose between you and my job. Between you and my career. Kasi pag dumating yung panahon, napapapiliin mo ko kung ikaw o ang karir ko. Pipiliin ko yung karir ko. Mahal kita. Pero I'm sorry. Grabe ka naman, Almighty. Hindi ka pala sigurado sa akin. Bakit mo pa ako nilandi? Nagkasabay kasi kayo ng aking career. Wala na. Ender na. Wala ka na dapat sagot dyan. Kasi ang after nung I'm sorry ko, Music na. Kawawa naman sa Bini Maloy sa'yo, Almighty. hindi kasi may career na din naman siya eh. 'Di ba? Like syempre, if na-reach Laki niya ng yung kita career ng niya, ako Bini din ngayon, naman. Malaki yung kita ng Bini. Dati hindi ko kilala yung Bini na yan, pero nung pinakinggan ko din yung kanta nila, maganda din naman pala. Pero ito, bro, bigla lang pumasok sa isip ko. Kasi syempre, nag-topic na rin tayo tungkol sa mga babae. Tayo mismo dalawa, pa-travel-travel tayo, di ba? Mindanao, Cebu, Maynila. Tingin mo, saan ba mas maraming maganda? Mga Tagalog o mga Bisaya? Historically speaking, bro, no? One of the first settlers ng Spanish is nasa Cebu. Ako kasi, when it comes to beauty, hindi lang beauty talaga ang tinitingnan ko. Kung maganda siya, meron kasing maganda na maganda lang. Pero hindi eye-catcher. Hindi yung spirit mo, hindi nadadrag. Hindi yung uri ng maganda na pag dumaan sa harap mo, talagang mapapalingon ka, susundan mo sa mata mo. Ganun ba? Para sa akin na sobrang high quality ng ganda mo. Pagkadaan mo sa akin, naalala kita until pag-uwi ko sa bahay. Ganun ang nafe-feel ko sa mga nakikita kong, alam mo yun, Bisaya. Mga gandang Bisaya. Kaya para sa akin beauty is subjective. Pero kung ako ang sasabihin, mas maraming magaganda sa Mindanao o sa Visayas kaysa sa Luzon. Period. Para sa'yo, bro. Ano sa'yo dyan? Somehow nag-a-agree ako dun na kapag sinabi mong mas maraming maganda sa Visayas at Mindanao kaysa sa Luzon. Marami pa rin namang maganda. Of course, geographically speaking, Mindanao tsaka Visayas, mas malawak yan. So, literal talaga na mas marami yung mas maganda na Bisaya kaysa dun sa Luzon. Pero yung pinag-uusapan kasi dito, yung anong uri ng ganda na talagang pag uwi mo sa bahay, sabi mo pa nga, talagang nakatatak sa isip mo. Ang ganda ng babae na yun. Ano bro, nag-a-agree ako dun na mas marami talagang maganda sa Mindanao. Iba talaga yung ganda ng mga Bisaya kaysa sa mga taga Luzon. Though may mga crush naman ako mga taga Luzon dati, may mga naka-feeling ako, pero iba pa rin talaga yung mga taga Mindanao Binimika, di ba? Dito sa Manila, no? May makikita ako minsan na parang like, fuck, ang ganda nito Pero pagkausap ko pala, akala ko Tagalog. Nagbibisaya pala. Tama. So, bro, before we end, ano yung takeaway mo and or additional advice mo how to become a better man this 2025? Well, ang takeaway ko dito, bro, is that clearing Tsaka yung accountability. Yun yung para sa akin yung vision din. Yung sinabi mo sa akin kanina, sobrang ganda nun. Nag-refresh sa mind ko. Alam ko naman yun dati, nakaligtaan ko lang talaga. And yun yung nagustuhan ko ngayon sa podcast na to, bro, na bigla kang tumawag sa akin kanina, na-remind yung sarili ko sa mga bagay-bagay na yun. In order for me, or so that I can be a better man this coming 2025. Ikaw ba, bro? Ano yung takeaway mo sa episode na to?
Ako, ang key takeaways ko and also additional ko na lang din. If you want to become a better man this 2025, number one, work on your finances. Become financially stable. If problema mo yung finances, hindi mo mababalance yung 4 aspects of life. Which is, that should be your priority to become excellent in physical, mental, social, and spiritual faculties. Also, additional ko na lang din para sa akin kasi, become a warrior, not a king. In 2025, don't consider yourself as a king. Okay lang na maging delusional ka with what you want in life, pero don't consider yourself yet na ganun ka na. Kasi ma-feel mo na parang boasting ka na, like, hari na kasi ako eh. Hindi. Kailangan meron kang process how to get there. And by getting there, equip yourself with something na pwede mong gamitin para ma-achieve mo yung mga bagay na yun. Alam mo sa discussion natin, bro, naalala ko din tuloy yung isang character sa Game of Thrones. I don't know if nanonood ka ng Game of Thrones. Si Tywin Lannister ata yun eh. Sabi niya, any man who must say, I am the king is no true king. Parang ano lang din yun eh. Alpha ako, Sigma ako. Tapos, yung paningin naman sa'yo ng ibang tao, hindi ka naman hari talaga eh. Hindi mo kayang i-lead yung sarili mo. Alam mo, take ko dyan, parang ano siya eh, sugar-coated comfort. Actually, nagustuhan ko yung sinasabi mong sugar-coated term, no? Kasi totoo lang, ganun din ang aking inaisip. Like, nainis ako pagka yung mga TikToker or something na isang parang nag-a-advise, parang they're calling men kings, young kings, ganito yung gawin mo. Also, additional ko na lang din, learn how to fight, learn martial arts, do jujitsu. It's a different way of handling anger and critical thinking. Sobra bro, when nag-jujitsu ako, lagi akong talo. Pero pag pumasok na ako sa real world, iba ako gumalaw. I think critically kaagad. Pagka merong problema, solusyon na kagad iniisip ko. Kasi in jiu-jitsu, if hindi ka makaalis sa problema na yan, talo ka, mababalian ka ng buto. Ang kagandahan kasi sa when you're learning martial arts, yung anger management mo and handle serious situations is different. Relax ka eh. When confrontation comes, you relax and kaya mong matalo yung kalaban mo kasi alam mo yung gagawin when he punch or sisipain ka, alam mo na baliin yung paa niya o kamay niya or sakalin siya. You're a different human being. So, ma-apply mo rin yun sa ibang aspeto ng buhay, di ba? Yun nga ang laging sinasabi, what you do in one thing, you do in everything. So kung anong pinapakita mo dun sa gym, ganun ka din sa ibang bagay, which is I applied in my business, in content creation as well. Yeah, so I think that's the end of our episode 1 for, Bro House Podcast. Kasama pa rin natin si Eric Paulo. Yeah, thank you guys for watching. See you on our next episode. This is Almighty Bro. And this is Eric Paulo Hersali, ang pilosopong Makata. Salamat sa pagtambay dito sa aming podcast. Hanggang sa susunod. With Almighty Bro and Eric Paulo on the team, we're crafting a vision, living out the dream. Bro House, the home where warriors thrive, excelling in life, every goal we strive. Strong men rise and building a new world, with the heart of a lion and a flag unfurled.